umpisahan natin pambubisit agad dun sa mga DDS. Alam nyo kung paano? Ito, interview ni Larry Gadon. Secretary Larry Gadon, mga kababayan, in-interview at mukhang dito ipinapaliwanag po lahat, no? Yung kanyang opinion kung bakit pumunta ng ng Hong Kong ang dating Pangulong Duterte. Kasi duktong-duktong naman ho yan, mga kababayan. Macau may tulay papunta Hong Kong. Hong Kong may tulay papunta ng China. Oh, pakinggan ho natin ha. Oh. May chismis Larry na sec na kaya daw nagpunta si Digong, si Presidente, si FTR, the former president, sa Hong Kong it was a gateway to China. Yes. And then Nabanggit nga ho natin, mga kababayan, no, doon sa mga siguro may 2 linggong mga vlog o yung bago maaresto ang dating Pangulo, 1 linggo. Kasi ang 9 yun kung hindi ako nagkakamali, yun sa Hong Kong. Di ba? Nabanggit nga natin at ipinakita natin yung tulay na pagkahaba-haba po Hong Kong diretso sa China, mga bossing. At naisip ko sabi ko siguro hindi na muna uuwi ang dating Pangulong Duterte dahil nga merong chismax. Chismax pa lang nung una. Pero para doon sa mga DDS nila, tinatawag na tayo. Hinayupak to si Mark Ramos. Napaka-fake news. Fake news agad. Samantalang tayo kumbaga tinatanong lang natin, meron na nga ba talaga na warrant of arrest? Ayan, nagulat sila. Galitan sila. Nagalit, no? Mga hinayupa kayo. Ibalik nyo ang tatay namin. Naku ha. Merong panawagan sila. Bring him home. Mamaya pag-usapan natin yan. Mukhang umiingay Mukhang dumadami no? Ang sumisigaw ng bring him home. Mamaya pag-usapan natin yan. Game. China daw ay hindi siya tinanggap. Ubo! Mukhang yun ho yata ang dapat sabihan ng dating Pangulong Duterte o ng mga DDS na traidor ang China. Bakit to? Biruin mo naman. Sa hinaba-haba ng laban ng Pilipinas sa West Philippine Sea po, mga bossing, sa Pangulong Duterte, hindi po hindi po umusad dyan. No, bakit to? Kasi status ko lang Lagi sa ating sinasabi ng dating Pangulo na kaya ba nating labanan? Baka pulbusin tayo nun. Kaya ba nating umangal sa kanila? Baka kung ano ang gawin sa atin, baka bombayin lang tayo. Ganun lagi ang sinasabi ng dating Pangulo sa ating mga mamamayang Pilipino. No? Kahit na sinabi niya nung panahon ng kampanyahan, ang sabi niya mag-jet ski ako papunta dyan. Tayo naman ho, mga bossing na sumusuporta sa gobyerno, hindi naman ho tayo bobo. No, hindi natin liliteralin yun. Pero ang ibig sabihin is ano ba pinaka the best word doon? Ipaglalaban ko ang West Philippine Sea. Yun Di ba? Hindi tayo naniniwala na pupunta doon ang dating Pangulo ng naka-jet ski. Di sa lakas pa lang ng alon nun, tinangay na siya. Di ba? Pero alam natin ang ibig sabihin na titindig siya para sa West Philippine Sea. Di ba, Ma'am Chris Rose? Tuloy natin. Ano ba yan? Chismis ba yan? Meron kaming mga intel reports. And although we cannot say not verified in this is true, but So siguro mga 1 linggo pa lang alam na nila, nararamdaman na po ng dating Pangulong Duterte at nung kampo nila na talagang merong warrant of arrest nga na padating na. Diba? Kaya siguro, ito na, ganito, magbuo tayo ng pasasalamat doon sa Hong Kong. Mga bossing naman, nakita nyo nga ang lagay ng dating Pangulong Duterte doon sa ICC ngayon? Hindi na makapagsalita. Yun lang. Kung mapapaniwala, buong Pilipinas. Madaming nagsasabi, Mark, paano ba naman kami maniniwala doon? 4 na araw lang ang lumipas nung nakatindig siya sa entablado sa Hong Kong. No? Diretso, tuloy-tuloy yung kanyang pagsasalita. 4 na araw pagkatapos nun, hindi na makapagsalita. Di ba, mga kababayan?
biglang iba na, 4 na araw lang. Baka giniginaw lang siguro doon sa ICC. From the time that Duterte left Davao on Friday evening, kasi minute by minute naka-report yan sa amin eh. Kung saan siya nagpunta, ganyan. Oo, talagang nakasunod na, ano, mga bossing. Yun nga, ituloy natin yung kanina. Mark, hindi na makapagsalita doon sa ICC, pero doon sa ano pa lang, sa Hong Kong pa lang, tuloy-tuloy yung kanyang sinasabi. Baka kaya ho talagang nataguyod yung pasasalamat sa mga OFW sa Hong Kong. Yun yung talagang plano. Di ba? Kasi kung pasalamat lang, para hindi lang Hong Kong ang maabot, dito, social media, dating Pangulo, magre-record ho tayo ha. Ganito ang ano natin, magpapasalamat tayo sa mga OFW. Hindi na napagod ang dating Pangulo. Isa din sa iniisip ko dyan, may Tomb Raider dyan. Bakit? Tingnan nyo mga kababayan, kung sakali na si dating Pangulo ay nag-social media lang, nag-record lang, tapos pinaano yan, inilabas yan. Di ba? Mas mahirap pong magtago sa Pilipinas dahil kung hindi naman po napa Hong Kong yan, nadala sa Hong Kong o kung ano man, mas mahirap po. Tignan nyo ho yung kay Buloyski, ang haba. Di ba? Umabot ng ilang buwan bago malongko si Buloyski, mga bossing. Pero inisip nila, palabasin natin to ng Pilipinas para magmukhang embudo yung kanyang galawan. Bakit? Labas ng Pilipinas, di ba? Tapos syempre babalik, hindi alam nung kampo ni dating Pangulong Duterte. Naku po, pagsampan nyo ng eroplano pabalik ng Pilipinas, saka na sila Torre pupunta doon sa airport, sasalubungin na lang. Mahina na. Di ba? Tuloy natin to. Alam na namin na may possibility na magtaguso sa China. Kasi meron kaming na-receive din na report na merong 10 bedroom mansion na naghihintay sa kanya sa China. Na ang report... Ang laki nun ha. 10 bedroom mansion na naghihintay sa kanya sa China. Naku po Lord. Kaso sabi hindi daw tinanggap ni Xi Jinping. No? Paano yun? Yun yata ang dapat matawag nila si Xi Jinping. Tinraidor mo kami. Mahilig sila. Betray. Biruin mo sa hinaba-haba ng pakikipaglaban ng Pilipinas sa China, naging tuta lang ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Siyempre mag-expect na natin na tatanggapin tayo ni Xi. Biglang hindi yata. Biglang pinauwi. din sa amin is it could have been bought by yung mga Chinese friends niya na nagnegosyo dito, no, na yung mga nakinabang dun sa COVID, yung nakinabang sa mga Parmali, mga ganyan, billion kasi ang napunta sa kanila eh. So at the time hindi pa na-issue yung warrant. But on Friday evening na lumabas yung warrant, nalaman na rin ni Jinping. Okay. And ni Xi Jinping, ayan nalaman na din ni Xi Jinping. through the Interpol. Okay. So, Parang, hindi na. hindi pwede. Parang, Bigla aray. Ayan kahit hindi isakop o hindi kapanalig ng ICC ang China. Kung sakali man totoo yung nanggaling po kay Secretary Larrigadon, mukhang yun ang dapat, aray ko, yun sila siguro ang dapat nilang tawagin, traidor. Tinraidor nyo kami. No? May naghihintay ng 10 bedroom para kay dating Pangulong Duterte tapos bigla nyong hindi pinapasok ng China. Uwi ka na. May nag-aantay sa iyo doon. Di ba? Naku po. parang, You know why? Because China cannot also afford to displease Europe, the European Union. Because the biggest trading partner of China is Europe. That's true. And Ipit din pala sila. Ipit din ho pala sila mga kababayan. Kaya naman pala. Sige, uwi. Balik Pilipinas. the biggest investors in China are European companies. Ngayon, lagi nilang sinasabi, traidor daw po si Pangulong Bongbong Marcos, which is
napakalayo po at hindi relevant yung sinasabi nilang traitor ang si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Sila na nagsasabi, hindi nila kakampi eh. Kailan ho ba at saan po bang lugar meron dito sa mundong ibabaw na tinraitor ka ng kalaban mo? Wala hong ganun. Diba? Wala hong ganun. O kung kalaban mo man talaga yan, diba? May traitor kung kalaban mo talaga. Pero yung sasabihin mo na kakampi, yun ang pinakamalapit na nag-traitor. Tinraitor ako ng kakampi ko. Which is, sinasabi ho dito, bigla po silang tinalikuran ng China. Saklap pa. Saklap po nun, mga bossing, no? Biruin mo, buong panunungkulan ko sa Pilipinas, nakasunod kami sa iyo, tapos ngayon biglang iiwan nyo kami. Biglang hindi nyo kami tatanggapin dyan.